Mula sa pinakamalayong bahagi ng panahon, isinulat ng Diyos ang kanyang kwento hindi lamang sa mga balumbon, kundi pati na rin sa mga bato, sa mga lambak, at sa mga guho na nakatayo pa rin sa ating harapan. Nagsisimula ang dokumentaryo sa pagbubunyag ng katotohanan ito. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat ng pananampalataya. Ito ay isang talaan ng mga pangyayaring nag-iwan ng tunay na marka sa mundo. At ngayon, parang ang mga sinaunang anino mismo ay nagigising. Ang mga lugar ng mga himala, mga propesiya, at mga sagradong labanan ay muling bumabangon. Sinusuportahan ng mga hindi maikakailang labi, mga inskripsyon, mga lagusan, mga nakalibing na lungsod, mga nakalimutang altar, mga pader na bumagsak ng walang haplos ng mga kamay ng tao. Inaanyayahan ng dokumentaryo ang manonood na lumakad sa sagradong paglalakbay na ito. Dumadaan sa 8 lugar sa Biblia na nakaligtas sa panahon. Bawat isa ay may dalang tahimik, ngunit makapangyarihang patotoo ng katapatan ng Diyos. Ito ay isang panawagan na makita ng sariling mga mata ang minsang narinig lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Una, ang Sodoma at Gomora, kung saan ang puot ng langit ay dumampi sa lupa at nag-iwan ng abo bilang mga saksi. Sa timog ng Dead Sea, sa gitna ng mga tahimik na disyerto at mga bundok na tila nasunog ng panahon mismo, ay umaabot ang isang malawak na kapatagan na natatakpan ng asin at alikabok. Ang tigang at mahiwagang lugar na iyon ay naglalaman ng mga labi ng 2 lungsod na ang mga pangalan ay umaalingaw-ngaw pa rin bilang isang babala, ang Sodoma at Gomora. Ayon sa banal na kasulatan, ang mga ito ay mga lungsod kung saan ang kabuktutan ay naging batas, kung saan ang sigaw ng kasalanan ay tumaas ng napakataas na umabot sa trono ng kataas-taasan. Pagkatapos ay humatol ang Diyos, hindi gamit ang mga espada, hindi gamit ang mga sumasalakay na hukbo, kundi gamit ang apoy mula sa langit, isang pagkawasak na napakatindi na binura nito ang lahat maliban sa alaala ng paghuhukom. Ang mga arkeologo na naghuhukay sa sinaunang Babra ay nakatuklas ng isang patong ng abo na halos 1 metro ang kapal. Natunaw ang mga ladrilyo, sinunog ang mga buto at nasunog ang mga istruktura sa temperaturang higit sa 1,000 degree, na parang mga bagyong parang kidlat ang tumama sa lungsod sa isang iglap. Ang parehong mga marka ay natagpuan sa kapatid nitong lungsod, ang Numera. Mga guho na ganap na nakarbon, mga bahay na naging itim na alikabok. Ang buhay ay nagyelo sa gitna ng kaguluhan. Isang marahas na lindol din ang tumama sa rehiyong iyon na isiniwalat ng mga patong-patong na heolohikal. Isang pagbabanggaan ng mga puwersa na akmang-akma sa salaysay ng Biblia tungkol sa biglaang pagkawasak. Noong 2025, isang modernong pag-aaral ang binawi dahil sa mga kronolohikal na hindi pagkakapare-pareho, hindi upang tanggihan ang pangyayari, ngunit dahil inilagay ng banal na kasulatan ang paghuhukom sa bandang 2,350 BC, isang puntong patuloy pa ring iniimbestigahan. Gayunpaman, ang ebidensyang arkeolohiko ay nananatili bilang isang hindi maikakailang bakas ng isang malaking sakuna, at ang tanawin ay mayroon pa ring alingaw-ngaw ng paghuhukom. Malapit ay tumataas ang bundok Sodoma, isang bundok na buong gawa sa asin. Sa tuktok nito ay nakatayo ang isang nag-iisang haliging inukit ng hangin na may pangalan na nakaligtas sa libu-libong taon, ang asawa ni Lot na ginawang isang estatwa para sa paglingon sa likod. Isang walang hanggang simbolo ng mga nananabik sa kung ano ang hinatulan ng Diyos. Hindi nakalimutan ng mga propeta ang Sodoma. Sina Isaias, Jeremias at Ezekiel ay ginamit ang alaala nito bilang babala. At ipinahayag mismo ni Jesus kung paano ang nangyari noong mga araw ni Lot, gayon din ang mangyayari sa pagparito ng Anak ng Tao.
Ang Sodoma at Gomora ay nananatili bilang mga pilat sa lupa na nagpapaalala sa mundo na kapag ang kasalanan ay pumailanglang na parang usok, ang katarungan ng Diyos ay bumababa na parang apoy. Pangalawa, ang Caesarea Maritime kung saan ang bato ay nagpapatotoo sa dating pinagdududahan ng mga tao. Sa ibabaw ng maliwanag na baybayin ng Israel, sa tabi ng mabulang baybayin ng malaking dagat, nakatayo ang Caesarea Maritime, ang lungsod na itinayo ni Herodes. Ngayon ay tahimik, ngunit binabantayan pa rin ang mga lihim na lumipas na ang mga siglo. Sa gitna ng mga guho nito, tila dala ng hangin ang mga alingaw-ngaw ng mga sinaunang yapak, mga gobernador, mga apostol, mga sundalo, mga bilanggo. Lahat ay nagiiwan ng marka sa entablado kung saan ang kasaysayan at banal na kasulatan ay magkakaugnay. At dito, sa gitna ng mga sirang haligi at marmol na nasira ng araw, isang tuklas ang yumanig sa mundo ng mga nagdududa. Isang bato na may nakasulat na pangalan ng taong humatol sa anak ng Diyos, si Poncio Pilato. Sa loob ng maraming siglo, marami ang nagsabing si Pilato ay isang mito, isang katang-isip. Ngunit ang bato ay nagsalita at ang ipinahayag nito ay hindi maaaring tanggihan. Si Pilato ay umiral at ang kanyang autoridad ay eksaktong katulad ng naitala sa Biblia. Ang Caesarea ay may hawak na iba pang mga sagradong milestone. Mula rito, si Apostol Pablo na nakatanikala ngunit hindi naputol ay ipinadala sa Roma upang humarap sa emperador. At dito sa mismong lungsod na ito, isang Romanong centurion na nagngangalang Cornelio ang naging unang hentil na tumanggap ng bautismo, isang pangyayaring magbabago sa kapalaran ng mga bansa. Dito natanggap ni Pedro ang paghahayag na magpapasiklab sa mundo. Walang kinikilingan ang Diyos. Maging ang pagkamatay ng mapagmataas na si Herodes, isang tagapagtanggol na tinamaan at kinain ng mga bulate dahil sa pagtanggap ng banal na karangalan, ay umalingaw-ngaw sa sinaunang teatro ng Caesarea. Isang babala na inukit sa mismong buhangin tungkol sa katapusan ng mga nagmamataas sa kanilang sarili laban sa makapangyarihan. Ang Caesarea Maritime ay hindi lamang pagkawasak, ito ay saksi, ito ay patunay, ito ay katahimikan na nagsasalita. At ipinapahayag nito sa bawat henerasyon na ang banal na kasaysayan ay hindi tumatatanda. Ito ay nananatili. 3. Ang tunel ni Hezekias, ang gawaing nakatago sa loob ng bato na sumusuway sa mga imperyo. Sa ilalim ng mga sinaunang burol ng Jerusalem, kung saan ang alingaw-ngaw ng mga trumpeta ay tila nanginginig pa rin sa mga bato, ay naroon ang isang makitid, mamasamasa at tahimik na daanan na tunel ni Ezekias, isa sa mga pinakapambihirang gawa ng inhinyeriya na inukit ng mga kamay ng tao. Ito ang taon kung kailan dumating ang takot mula sa hilaga. Ang hukbo ng Assyria, ang pinakakinatatakutang puwersa sa mundo, ay nagmartsa na parang bagyo, dinudurog ang mga bansa na parang alabok. Alam ng Jerusalem na ang labanan ay papalapit na at kung walang tubig, ang lungsod ay babagsak. Kaya si Haring Ezekias ay bumangon na parang isang leon na hindi mapakali. Sinasabi ng kasulatan, ginawa niya ang tangke at ang daluyan at nagdala ng tubig sa lungsod. Sa gayon nagsimula ang isang matapang, halos imposibleng proyekto na isinagawa sa ganap na kadiliman kung saan 2 pangkat ng mga manggagawa ang umukit mula sa magkabilang gilid ng bundok, ginagabayan lamang ng mahinang tunog ng mga martilyo ng bawat isa sa matibay na bato. At ang imposible ay nangyari ng ilang siko na lamang ang natitira. May mga boses na narinig, isang grupo ang tumatawag sa isa pa, at ang bato ay nabuwag. Nagtagpo ang magkabilang gilid. Ang tubig na buhay ay umagos sa ilalim ng lupa. Mahigit 2,700 taon na ang lumipas, natagpuan ng mga iskolar ang isang sinaunang inskripsyon doon na isinulat mismo ng mga tagapagtayo
na nagdiriwang ng mahimalang pagkikita sa kaibuturan ng bundok. Kahit ngayon, ilang siglo matapos itinakpan ni Hezekias ang mga pintuan ng lungsod at nagtiwala sa Panginoon, ang tubig ay patuloy na mahinahong dumadaloy sa lagusan na may tumpak na gradient na tinatawag ito ng mga modernong inhinyero na isang kababalaghan. Ngunit ang lagusan ay nagbabantay sa isa pang misteryo. Ang tubig nito ay patungo sa tubig dagat ng Saleom, kung saan pagkalipas ng ilang siglo ay hahawakan ni Jesus ang mga mata ng isang lalaking ipinanganak na bulag at uutusan. Humayo ka at maghugas sa tubig dagat ng Saleom. At doon, sa parehong lugar kung saan ang mga hari ay nakipaglaban para mabuhay, isang himala ang nagbukas ng mga mata ng isang tao upang makita ang liwanag. Ang lagusan ni Hezekias ay higit pa sa bato. Ito ay isang tahimik na patotoo sa katapangan ng isang hari, ang imposibleng katumpakan ng kanyang mga manggagawa at ang banal na pagkalinga na patuloy na dumadaloy na parang ilog sa ilalim ng banal na lungsod. Pang-apat, ang dagat ng Galilea kung saan sumusunod ang hangin at nanginig ang mga disipulo. Sa banayad na lambak ng Hilagang Israel ay nakasalalay ang dagat ng Galilea, isang malalim, tahimik at mahiwagang lawa, isang lugar kung saan ang kawalang hanggan ay dumampi sa katubigan at ang hindi nakikita ay nagpakita sa mga mangingisda. Doon, 200 metro sa ilalim ng antas ng dagat, tila nagtagpo ang langit at lupa. Doon tinawag ni Jesus ang mga unang taong magpapabago sa mundo, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan. Mga simpleng mangingisda, ngunit napiling maghagis ng mas malaking mga lambat. Sa loob ng maraming siglo, walang bangka mula sa panahong iyon ang natagpuan hanggang sa tagtuyot noong 1986 na naging dahilan upang humina ang tubig. Pagkatapos, na para bang ang lawa mismo ay nagbubunyag ng isang lihim na itinago mula pa noong mga araw ng Panginoon, ang kahoy na balangkas ng isang bangka noong unang siglo ay lumitaw mula sa putik. Ang parehong uri ng sasakyang dagat kung saan natulog si Kristo noong bagyo, kung saan siya nangaral sa mga pulutong sa baybayin at kung saan niya ipinahayag, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Ang dagat ng Galilea ay isang mapanlinlang na salamin. Sa loob ng ilang minuto, bumuhos ang malalakas na hangin mula sa mga nakapalibot na bundok na ginagawang kaguluhan ang kalmadong tubig, eksakto tulad ng inilarawan sa mga ebanghelyo. Sa dagat na ito, sumigaw ang mga disipulo sa takot habang ang mga alon ay nagbabantang lamunin ang kanilang bangka. At sa dagat ding ito nakatayo si Jesus, itinaas ang kanyang tinig sa ibabaw ng bagyo at iniutos, tumahimik ka, at sumunod ang bagyo. Dito rin siya lumakad sa ibabaw ng tubig. Ang buwan ay kumikinang sa ibabaw ng mga alon, habang si Pedro, na puno ng pananampalataya at panginginig, ay nangahas na humakbang ng ilang hakbang sa imposible ang dagat ng Galilea. At sa sagradong lawa na iyon, maraming sinaunang daungan ang natuklasan, mga landas ng mga mangingisda, mga ugat ng mga mangangalakal, mga lugar kung saan si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay naglalakad ng magkatabi. Ngayon, sino mang lumalapit sa baybayin nito ay alam na hindi lamang mga alon ang dumadampi sa bangka. Ito ay alaala. Ito ay kasaysayan. Ito ang tinig ng nakaraan na tumatawag sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang dagat ng Galilea ay nananatiling sumasalamin sa parehong kalangitan na nakasaksi sa mga himala, mga bagyo at sa pagpili ng mga taong huhubog muli sa kapalaran ng sangkatauhan. 5. Ang mga pader ng Jericho kung saan ang mga bato ay nakarinig ng trompeta ng Diyos at hindi na bumangon muli. Sa mainit na lambak malapit sa Jordan kung saan nagtatagpo ang disyerto at sinaunang alikabok ay nagtatago ng libu-libong lihim, naroon ang Jericho. Ang lungsod na kilala sa mga pader
na hindi kayang pabagsakin ng sino mang hukbo, maliban sa isang hukbong hindi gumagamit ng mga espada. Ang Jericho ay isa sa mga pinakamatandang lungsod sa mundo. Isang kuta na dating nakatayong kahanga-hanga at hindi natitinag na parang sumusuway sa langit mismo. Ngunit ang Diyos ay may ibang plano na hindi kailanman maiisip ng sino mang estratehiko. Sinasabi ng kasulatan, iniutos ng Panginoon kay Josue, magmartsa ka sa paligid ng lungsod. At sa loob ng 6 na araw, ang mga tao ay tahimik na naglalakad kasabay ng mga saserdote na humihihip ng mga trompeta ng sungay ng tupa at ang kaban ng tipan na nauuna sa kanila na parang hindi nakikitang apoy. Sa ika-7 araw nang dumikit ng araw ang mga pader sa huling pagkakataon, ang mga tao ay umikot ng 7 beses at pagkatapos ay narinig ng langit ang sigaw, sumigaw, at ang trompeta ay tumunog ng may kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang mga pader, malapad, matangkad, hindi maabot, ay bumagsak palabas na parang isang banal na kamay ang nagtulak sa kanila mula sa loob. Kinumpirma ng mga modernong arkeologo ang isang bagay na kamangha-mangha. Ang mga guho ay nagpapakita ng gumuhong mga pader na bumabagsak palabas, hindi papasok, eksakto tulad ng inilalarawan ng sagradong teksto. Sa mga durog na bato, natagpuang buo ang mga banga na puno ng butil, ebidensya na ang lungsod ay biglang bumagsak nang walang nasamsam. Dahil iniutos ng Diyos, huwag kunin ang mga bagay na inilaan. Ang Jericho ay nagtatago rin ng iba pang mga sagradong alaala. Nilinis ni Propeta Eliseo ang mapait na tubig nito. Ibinalik ni Jesus ang paningin ni Bartimeus sa mapanganib na daan sa pagitan ng Jericho at Jerusalem. Malapit, natagpuan ng mabuting Samaritano ang nasugatang lalaki at binuhat ito ng may awa. Noong 2023, ang lugar ay idineklara bilang isang palatandaan ng pamana ng mundo at ang mga bagong paghuhukay ay patuloy na nagbubunyag kung ano ang sinubukang ilibing ng panahon. Ang Jericho ay isang walang hanggang paalala. Walang pader, kuta o higante ang nakatayo kapag ang Diyos ay nagpasyang kumilos. Ang lungsod na pinaniniwalaang hindi masisira ay bumagsak sa tunog ng mga trompeta. At ang pagguho nito ay umaalingaw-ngaw pa rin bilang isang himno sa pagsunod at pananampalataya. 6. Bundok C, kung saan bumaba ang apoy at ang tinig ng Diyos ay nagpayanig sa lupa. Sa puso ng disyerto ng Sinai, sa gitna ng mga bundok na inukit ng hangin at tahimik na mga lambak, kung saan tila binabantayan ng buhangin ang mga sinaunang alaala, ay tumataas ang isang tuktok na nababalot ng misteryo at paggalang. Bundok C, ang lugar kung saan dumampi ang langit sa lupa at nakausap ng Diyos ang isang tao ng harapan. Doon sa gitna ng kulog, apoy at usok ibinigay ng kataas-taasan kay Moises ang mga tapyas ng batas, mga salitang inukit ng mismong daliri ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ay bumaba sa bundok na nasa apoy at ang bundok ay umusok. Ang sandaling iyon ay nagmarka sa sangkatauhan magpakailanman. Ngunit aling bundok ang tunay na Sinai? Sa loob ng maraming siglo, ang tradisyon ay itinuro ang Habal Musa, ang bundok ni Moises sa peninsula ng Sinai. Mayroong nakatayo na isang sinaunang kuweba na pinaniniwalaan ng marami na nagkukubli hindi lamang kay Moises, kundi pati na rin kay Propetang Elias. Sa mga dalisdis nito, natagpuan ang mga lumang graffiti, mga inskripsyong Griego, Nabotan at Armenian na iniwan ng mga peregrino na mula noong ika-4 na siglo ay umakyat sa bundok na iyon upang hanapin ang Diyos na nagsalita sa apoy. Sa paanan ng bundok ay matatagpuan ang maalamat na monasteryo ni San Catherine, ang pinakamatandang monasteryo na patuloy na tumatakbo sa mundo, tagapag-alaga ng mga manuskrito at mga tradisyon na nakaligtas sa mga imperyo at mga pagsalakay.
Gayunpaman, nananatili ang isang nakakaintrigang katahimikan, walang hindi maikakailang arkeolohikal na bakas ng pagkampo ng mga Israelita ang natagpuan doon. Ngunit hindi ito nakakagulat. Ang mga Hebreo ay mga nomad. Ang kanilang mga tolda na gawa sa katad at kahoy ay maglalaho sa paglipas ng panahon at ang disyerto ay bubura ng mga bakas, tulad ng pagbura ng hangin ng mga bakas ng paa sa buhangin. Mayroon pa ring mga pahiwatig na natuklasan sa rehiyon ang mga inskripsyong protosinitiko na may petsang sa pagitan ng 1,500 at 1,200 BC. Ang ilan sa mga pinakaunang alpabeto ng mga taong Semitiko ay parang malabong tinta sa disyerto. Ipinahihiwatig nila na may mga taong talagang sumusulat doon noong mismong panahon ng Exodo. Wala sa mga ito ang pangwakas na patunay, ngunit lahat ay mga palatandaan. Mga palatandaan na ang bundok na nasunog ng hindi natupok ay nagtataglay pa rin ng mga lihim, umaalingaw-ngaw pa rin ng mga pangako, nananawagan pa rin ng mga peregrino. Ang bundok C ay nananatiling isang tanglaw na nagmumula sa disyerto na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita sa pamamagitan ng kulog, kundi sa pamamagitan ng mga batas, sa pamamagitan ng mga tipan, sa pamamagitan ng mga landas na humuhubog sa buong bansa. At sino mang umakyat sa bundok, maging pisikal o espiritual, ay maaari pa ring marinig ang malayong alingaw-ngaw ng tinig na nagsasabing, "Ako ang Panginoon mong Diyos." Pito, ang Babylonia, ang lungsod na humamon sa langit at bumagsak sa isang gabi. Sa kabila ng malawak na kapatagan ng modernong Iraq, sa mga pampang ng makapangyarihang ilog Euphrates, ay naroon ang maalikabok na mga guho ng lungsod na dating kinatatakutan ng mga hari at pagmamalaki ng mga imperyo, ang Babylonia. Ang lungsod na ang pangalan ay naging simbolo ng kayabangan, pang-aapi at pagbagsak. Dito tinangka ng mga tao na umakyat sa langit mismo. Sa mga anino ng mga guho ay tumataas ang kalansay ng isang napakalaking zigurat, halos 100 metro sa bawat panig. Marami ang naniniwala na ito ang tanawin ng Tore ng Babel, ang tore ng paghihimagsik ng tao, kung saan ipinahayag ng mga tao, "Gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili." Ngunit bumaba ang Diyos na parang isang tahimik na bagyo. Sa halip na apoy o espada, ginulo niya ang kanilang mga wika at ang tore na naghahangad na maabot ang banal na trono ay naging isang monumento ng pagkabigo ng tao. Ang pangalan nitong Babel ay nangahulugan ng kalituhan. Pagkalipas ng ilang siglo, muling bumangon ang Babylonia sa ilalim ni Nabucodonosor II, ang haring nagpalawak ng kanyang kapangyarihan hanggang sa Jerusalem. Winasak niya ang templo ni Solomon at dinala ang mga Hudyo sa pagkatapon. Pinilit silang umawit sa tabi ng mga ilog ng Babylonia na may luha sa kanilang mga mata. Sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, doon kami umupo at umiyak. Ngunit hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga ipinatapon. Itinaas niya ang isang hindi inaasahang tagapagpalaya, si Ciro, hari ng Persya. Noong gabing ipinagdiwang ng Babylonia ang mga kapistahan nito at naniwala na hindi ito magagapi, pumasok ang hukbo ng Persya nang walang pagtutol. Walang kahit isang palaso ang pinana. Sa isang gabi, bumagsak ang pinakadakilang lungsod sa mundo. Ang atas ng kalayaan ni Ciro ay naitala hindi lamang sa banal na kasulatan, kundi pati na rin sa sikat na silindro ni Ciro na natuklasan noong 1879, isang makasaysayang patotoo na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ngunit hindi tuluyang nawala ang Babylonia. Ito ay muling babangon sa mga pangitain ni Juan sa Aklat ng Pahayag bilang isang buhay na simbolo ng katiwalian at ng sistemang pandaigdig na sumusuway sa Panginoon. Bumagsak. Bumagsak ang dakila Babylonia. Noong 2019, ang mga guho ay kinilala bilang isang pamana ng mundo at ang mga bagong teknolohiya
ay nagsiwalat ng daan-daang mga nakabaong bagay na nakatago pa rin sa ilalim ng buhangin. Ang aral ay nananatiling nakaukit sa mga bato. Ang bawat imperyo na umaalsa laban sa Diyos ay nagiging kapahamakan. Ang bawat pagpapahayag ng kayabangan ng tao ay nagiging alikabok. At tanging ang kaharian ng kataas-taasan ang mananatili magpakailanman. 8. Nineve, ang lungsod na yumuko sa salita at bumagsak sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kalupitan. Sa tabi ng Ilog Tigres, kung saan nakatayo ngayon ang modernong lungsod ng Mosul, dating nakatayo ang matatayog na pader at mga palasyo ng Nineve, ang kabisera ng pinakamalupit na imperyo ng sinaunang mundo, ang Assyria. Ang mga naglalakihang pintuang daan nito, mga leyong bato at mga reliyebe na naglalarawan ng pananakop at kalupitan ay nagpaliwanag ng isang bagay. Ang Nineve ay walang kinatatakutan maliban sa Diyos ng Israel. Sa mga dingding ng kanilang mga palasyo, ang mga hari tulad ni Senakerib ay nag-utos ng pag-ukit ng mga eksena na nagpapakita ng mga nawasak na lungsod, mga bangkay na itinusok, at mga pinugutan ng ulo na mga kaaway, mga kakilakilabot na tropeyo ng makinarya ng digmaan ng Assyria. Ito ay isang imperyo na itinayo sa takot. At pagkatapos ay isang estranghero mula sa dagat ang lumitaw, si Jonas, ang nag-aatubiling propeta na isinugo ng Diyos. Naglakad siya sa mga lansangan ng pinakadakilang lungsod ng sinaunang mundo at ipinahayag ng may malakas na tinig, sa loob ng 40 araw, ang Nineve ay wawasakin. May nangyaring hindi pangkaraniwan, ang babala ay kumalat na parang apoy. Binaba ng mga manggagawa ang kanilang mga kagamitan. Inilapag ng mga sundalo ang kanilang mga espada at maging ang hari ay umalis sa kanyang trono, nagsuot ng sako at naupo sa abo. Isang hari ng Assyria na sanay sambahin ay nagpakumbaba sa harap ng buhay na Diyos. Pagkalipas ng ilang siglo, noong 2025, natuklasan ng mga arkeologo ang isang bagay na nagpapaalala sa sandaling iyon ng pagpapakumbaba. Isang maharlikang relief na naglalarawan kay Haring Ashurbanipal sa isang pusong pagpapasakop. Isang napakabihirang representasyon sa sining ng Assyria na puno ng pagmamataas, isang tahimik ngunit makapangyarihang bakas ng isang lungsod na dating yumuko. Mas marami pang natuklasan ang sumunod. Sa ilalim ng libingan ni Jonas, na ilegal na itinago ng mga terorista, natuklasan ng mga arkeologo ang isang nakatagong palasyo ng Esarhaddon na may mga tabletang bumabanggit sa tributo mula sa kaharian ng Huda na nagpapatunay sa mga pakikipag-ugnayang pampulitika na inilarawan sa kasulatan. Noong 2017, inihayag ng mga inskripsyon na ilang dekada bago ang pangangaral ni Jonas, ang Nineve ay winasak ng isang kakilakilabot na salot, isang trahedya na maaaring nagpahina sa mga tao na matakot sa mensahe ng propeta. Ngunit ang pagsisisi ay hindi nagtagal. Pagkalipas ng isang siglo, bumalik ang lungsod sa kalupitan at ipinahayag ng mga propetang sina Nahum at Zephanias ang kapalaran nito sa aba ng madugong lungsod. At ganito ang nangyari. Noong 612 BC, lubusang winasak ng mga taga-Mes at Babylonia ang Nineve. Kinukumpirma ng makakapal na patong ng abo na natuklasan ng mga paghuhukay ang biglaan at marahas na pagtatapos ng dating pinakadakilang lungsod sa mundo. Ngayon, sa gitna ng mga tahimik na guho, isang walang hanggang katotohanan ang nananatili. Walang imperyo, gaano man kalakas ang makakaligtas sa paghatol ng Diyos. Ang Nineve, ang lungsod na nagpanginig sa mga hari, ay hindi bumagsak dahil sa kawalan ng mga pader, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. At ang buong mundo ay nagbago. Mula sa mga baybayin ng Cesarea hanggang sa tahimik na mga guho ng Ur, mula sa tubig ng Silom hanggang sa mga gumuhong pader ng Jericho, binuksan ng sinaunang mundo ang mga pinto nito sa harap natin.
Bawat lungsod, bawat bato, bawat lagusan at burol ay nagbunyag ng isang katotohanang nakaukit hindi lamang sa panahon kundi pati na rin sa kawalang hanggan. Ang Biblia ay hindi mito, hindi ito alamat. Ito ay kasaysayan, buhay na kasaysayan na patunayang kasaysayan. Sa mga lagusan sa ilalim ng lupa, mga sirang haligi, mga piraso ng palayok na nasunog ng paghatol, at mga inskripsyon na inukit ng mga hari at mga sundalo. Kinukumpirma ng bawat detalye na ang Diyos ng banal na kasulatan ay lumakad kasama ng mga totoong tao sa mga totoong lugar, nag-iiwan ng mga bakas na hindi kayang burahin ng hangin o ng mga siglo. Nakita natin ang mga pintuan ng Nineveh kung saan ang isang imperyo ay yumuko sa isang propeta. Nakita natin ang bundok-si na nananatili pa rin sa katahimikan ng banal na apoy. Hinipo natin ang lupa ng dagat ng Galilea kung saan ang hangin ay sumusunod sa iisang tinig. Naglakad tayo sa kalyetuwid kung saan ang isang mang-uusig ay bumagsak upang maging isang apostol. Tumayo tayo sa gitna ng mga guho ng Babylonia na nagpapaalala sa mundo na walang imperyo ang makakaligtas sa paghatol ng kataas-taasan. Ang bawat lugar na binisita ay higit pa sa kasaysayan. Ito ay patotoo. Ito ay patunay. Ito ay walang hanggang alaala ng katapatan ng Diyos. At ngayon sa dulo ng paglalakbay na ito, isang mas dakilang katotohanan ang nananatili. Kung ang mga bato ay nagpapatotoo, gaano pa kaya tayo? Kung ang buong lungsod ay magiging mga monumento ng pangako, kung ang mga bundok ay nagpapanatili ng mga sinaunang tipan, kung ang mga disyerto ay umalingaw-ngaw sa mga propesiya, kung gayon tayo na nakakita sa lahat ng ito ay tinatawag sa isang bagay na mas dakila. Tinawag upang alalahanin, tinawag upang maniwala, tinawag upang lumakad sa parehong pananampalataya tulad ng mga nauna. Sina Abraham, Moises, David, ang mga apostol, ang mga propeta, at lahat ng nakarinig ng tinig ng Diyos ay umalingaw-ngaw sa lahat ng panahon, sapagkat hindi pa tapos ang kwento. Ito ay nagpapatuloy. At ang Diyos na sumulat ng bawat kabanatang nakita natin ay siya pa ring sumusulat ng susunod. Salamat sa panunood, huwag kalimutang mag-like at subscribe, malaking tulong po bilang suporta sa aking channel hanggang sa susunod nating pagkikita.